ganito, guys. Didi! Oh, guys, kinuha nilang ating mais. Kaya trabaho ng may-ari ang ito, sinisemento nila ang lagyan nila ng bakod yan. Tinanggal na nila ang mais, guys. Makay. Yeah. Wala. Sayang, no? Hindi na mapakinabangan. Pang ano na lang to, pang kambing. Pagkain. Didi, enjoy your kaja! Doon na pa rin siya. Meron pet dyan. DJ, meron pet. Kano, kaja didi kano. Enjoy! Kano didi. Tapi comedy. Too much didi lay. Nice. Camera. Ganyan pala siya, guys. Oh, ay, maanghang ang kamay ni Susmita mamaya. Hindi man siya hindi nag-work ito. Ayan na, guys. Bansayo? Choyla. Achar? Masala. Choyla masala. Nice. Sobra ng chow mein ng customer, guys. Konti lang. Kain tayo. Busy si Susmita, guys. At si Didi. Nilinisan nila yung doon kasi nagbaha nung isang araw, so nilinisan nila yung putik. Tapos ito yung gamit nila doon sa construction, doon sa likod, guys. Nagpapagawa sila ng harang doon. Hi, guys, dumating ng mga bata. Gusto ni Sanil ng momo. Ito ang gawa ni Susmita nung Sabado na momo. Good job by ni 150 plate, 15 plates plus may benta na ito, guys. Kati kilo? Maso? Yan. 150, guys. Pieces. Dami na. So, si Sanil ay kakain 6 or 8. Luto tayo ng momo. Ito yung mga damage. Yung ganito, guys. Pwedeng kainin. Mga damage. So, nung last time na gawa ni Susmita, nagdikit-dikit. This time, hindi na siya magdikit, guys. Kasi frozen na talaga siya. Iba naman siya. Okay lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tama na yung kasa niya. Hello. Al? What do you want? I want
Luto na ang momo, guys. Masarap ang momo ni Susmita. Tama lang ang kanyang spices. Nano aw? 100 rupees. Ay babo guys ay tsaa at puff. Tundal! Puff. Pay sundar, guys. Puffino. Joe. Ow. Babu. Eat properly. When you're in the video. Don't use your mobile. Eat properly today. Hello guys, good morning, good morning. Today is Wednesday. Yan, Wednesday tayo ngayon. Happy Wednesday. Alas 10 ng umaga guys. Nakalinis na tayo. Nakakain na po ako ng aking sliced bread at mayonnaise. At nag-crave ako ngayon ng sunny side up. So, ayun. Kumusta po kayong lahat? Sana ay okay po tayong lahat. So, ayun. Ayun, so kagabi guys, walang tao, may few tables sa umaga at hapon. Tapos bandang mga alas 7, dumating ang order, 2 tao, kanaset, tapos limang tao, kanaset din, mga alas 8, alas 9 na. Alam nyo yun, yung walang tao ng buong araw, tapos bilang darating ng gabi. Tapos si Susmita ay may sakit. Ano siya guys, may sipon at may sipon siya. So, runny nose. Wala sa mood. Pero, hindi ko naman siya mapauwi. Hindi ako magdidesisyon guys, si Subash. Kaya, tinutulungan ko na lang siya dito kung anong pwede kong itulong. So, andito siya. Nakauwi siya late na. So, late na din siyang pumasok ngayon. Si Susmita at Didi guys, po sila, stay out sila pareho. Si Susmita 9 to 9, si Didi 12 to 5. So, yung sahod nila magkaiba syempre. Kasi konti lang yung oras ni Didi dito. And then, nung isang gabi guys, kinausap ako ni brother-in-law. Nag-reach out siya sa akin. Sabi niya sa akin, Bauju, please listen. Alam niyo yung English niya na paisa-isa pero naiintindihan ko. So sabi niya sa akin, if you're angry, whole family is sad. So sabi niya. Sabi ko, okay, you listen to me. Sabi ko, why are you always alam niyo yun, pag wala siya sa mood or pag may nakikita siyang mali, pinapagalitan niya si Susmita. Sabi ko, it's not good that you're always angry, and if you're not in the mood, you are always scolding Susmita. How will she work properly? How will she work for a long time? I'm sure she will have a plan to live. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, no, listen. Mano na naman siya guys. Sabi niya sa akin, Susmita nag-change daw si Susmita. Alam niyo yun na yung parang hindi nakikinig, tapos laging nagsiselfone. Yun yung sabi niya. Pero alam ko, ibig niya sabihin, yung dumating ako dito, parang nagbago daw si Susmita. Hindi ko naman siya pwedeng impluwensyahan si Susmita kasi nandito nga ako para tumulong, diba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na, yung, sige, i-hate mo ang trabaho mo, or i-hate mo yung tao. Hindi naman ako ganun eh. Siyempre, naiinis din ako pag nakikita ko na, alam nyo yun,
mag-uutos siya or sisimulan niya ng araw na yung isog in Bisaya ba, yung matapang guys ba, yung ganun, yung makikita mo sa kanyang expression na galit, galit lagi. So sabi ko sa kanya, not good habit, sabi ko. Kung may gusto kong sabihin, sabihin mo ng maayos, hindi yung galit ka or para kang galit. So sabi niya, okay, but please, sabi niya ganun. Don't be angry, sabi niya. Huwag daw ako magalit kasi pag galit daw ako, sad daw ang pamilya, buong pamilya. Pag masaya daw ako, masaya daw ang buong pamilya. Sabi ko, okay. Sabi ko, but if you're angry, you'll see me also angry. Hindi ako yung taong ipiplease siya pag galit siya kasi ganyan ang pamilya guys eh. Si Subash kasi youngest siya guys. Para siyang laging yung mga tao sa paligid niya laging sila yung nag-a-adjust sa kanya. Well, hindi ako mag-a-adjust sa ugali niya. Dapat niyang baguhin ang dapat niyang baguhin. Kung may ugali rin ako, babaguhin ko. Try ko mag-adjust, try din niyang mag-adjust. Ganun lang kasimple, di ba guys? So ayun, nagkaintindihan naman kami nung gabing yun. At naiintindihan ko rin ang kanyang point of view na minsan si Susmita naka-cellphone. Siyempre, pag tapos ng trabaho, pag okay naman, wala namang customer, wala namang ginagawa, magsi-cellphone siya, okay lang. Okay lang sa akin. Pero at the same time, gusto ko rin yung may disiplina from brother-in-law. May disiplina siya sa staff kasi talagang gumagawa sila guys kasi takot silang mapagalitan. So si Susmita, kailangan kong gawin to, kailangan kong linisan to, kailangan hindi ito madumi kasi magagalit si Subas. Yun ang gusto ko. So may disiplina. But yung galit mo, yung pag wala ka sa mood, pinapagalitan mo yung tao, ibang istorya yun. Wag ganun, 'di ba? Yun yung aking gusto ring iparating sa kanya na I think nakuha or naintindihan naman niya. So ayun guys, naging okay naman kami. So far, smooth ang aming pagsasama. So, may ugali si brother-in-law guys, but at the same time, malaki po ang tulong niya sa amin ng mga anak ko. Kung kailangan namin siya, andyan siya palagi. Kasi nga, si Santos at si Subash, parang nag-work yan sila hand in hand guys. Kasi ganito ang culture dito sa Nepal. Mga lalaking anak, sila po yung tutulong sa isa't isa. Sila po talaga yung nagsusupport sa isa't isa. Kaya kung si Santos supportive kay Subas, ganun din po, vice versa si Subas, sinusuportahan din po niya si Santos at kami ng mga bata. Yun lang nga yung ugali niya talaga na parang immature, pero ayun, ko naman siya. Parang i-stop ko yun ng dahan-dahan. Nag-a-adjust din siya guys. So, ayun, huwag na po kayong magalit kay brother-in-law, ha? Thank you po. So guys, gusto ko lang mag-shout out. Ma'am Foryo 224 SI. Ma'am Foryo and Ma'am Ash Ngo. So, pinagtanggol nila ako dun sa may nag-comment ng, ewan ko ba, hindi ko maintindihan ang comment. Napakahabang comment na parang hindi naman ano yun guys? Yung hindi ba siya yung parang wala ba siya sa topic or parang malayo ang kanyang mga sinasabi guys ba na parang ang lalim. So thank you so much po sa pagtatanggol niyo sa akin, Ma'am Foryo 224 SI at Ma'am Ashmo. God bless po. Maraming salamat. Shout out po kay Ma'am Mayulin Espada. Ma'am Mayulin, thank you so much. Irma Granada, Philip Francisco, Sir Mario Bernabe, hi Sir, Mercy Balok in Korea, belated happy birthday, Ma'am Dina, hi Ma'am Din Malyare, Mia Gikilyo, hi Mi Gikilyo, tama ba? Ma'am Igo, hi Ma'am Igo, Roslyn Valera, hi, ano lang to si Roslyn, heart lang lagi ang kanyang comment, thank you. Ma'am Ninita Tordel, hi Ma'am Nit, Ma'am Jean Avestros, Ma'am Fraulein Macken, and Malu of HK, thank you all so much po sa inyo. Sa mga hindi ko po nabanggit, thank you sa mga silent viewers, sa mga bagong subscribers, sa mga regular followers ko, thank you all so much po. From the bottom of my heart, thank you sa inyong walang sawang suporta at pag-follow sa amin dito sa Nepal. So ayan, God bless po and see you on my next vlog guys.
Bye.